Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Muli po akong nagbabalik upang ihatid sa inyo ang isang bagong kwento na inyong pakakaabangan mula dito sa inyong paboritong channel at Ronski TV. At ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Driver na si Hector. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na ang isang panibagong kwento na aking ihahatid sa inyo. At ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Driver na si Hector. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carl. 28 years old, nasa 5'7" ang taas, maputi at katamtaman ang pangangatawan. Isa kong laking probinsya at nag-iisang anak lamang. Ako ay nakapagtapos ng pag-aaral bilang isang business management sa isang pribadong universidad. At dahil sa magandang record at mataas na marka, kung kaya nakapagtapos ako bilang isang summa cum laude. At dahil doon ay hindi ako nahirapang maghanap ng trabaho na aking mapapasukan after ko mag-college. Ako ay nakapasok sa isang malaking kumpanya sa Maynila bilang isang manager. Isang araw, pabalik ako ng Maynila dahil umuwi ako sa amin sa probinsya. Maaga akong umalis sa bahay dahil halos 2 oras ang aking tatahakin sa pagmamaneho pabalik ng Maynila. Subalit sa hindi inaasahan, habang nagda-drive ako, 1 oras ang nakalipas ay biglang tumirik ang aking sasakyan at labis akong nag-alala dahil nasa kalagitnaan pa ako ng isang highway na walang kabahay-bahay. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa mga oras na yun at halos 30 minuto na ang nakalipas at naroon pa rin ako at naghihintay ng taong tutulong sa akin. Sinubukan kong tumawag sa aking kakilala, ngunit ng mga oras na yon ay halos busy at hindi rin naman makontak ang iba, kung kaya't labis na akong nag-alala dahil sa ako lamang mag-isa sa daan ng mga oras na yun. Maya-maya pa at may isang lalaking nagmamaneho ng isang tricycle ang biglang tumigil sa aking harapan. Isang lalaking gwapo, matangkad, moreno at maganda ang pangangatawan. Nang mga oras na yon ay hindi ako kinabahan dahil sa napakaamo ng kanyang muka at may magagandang labi at sinabayan pa ng kanyang mapang-akit na mga ngiti dahil sa maayos na mga ngipin nito. Huminto ito sabay bumaba sa kanyang tricycle at naglakad ito papalapit sa akin. Nakasuot lamang ito ng puting sando at fit na pantalon at kitang-kita ang maumbok nitong mga binti at higit sa lahat ang kanyang pagkalalaki. Nang mga oras na yon ay halos natameme ako sa aking pagkakatayo dahil sa hindi ko alam ang aking nararamdaman na parabang may isang lalaking anghel ang ipinadala sa akin upang ako'y tulungan. Hindi ako halos makakilos at makapagsalita at kahit ipikit ang aking mga mata ay hindi ko magawa dahil sa sobrang perfect ng itsura nito. Nang lalaking papalapit sa akin, maya-maya pa at nagsalita ito sabay sabing, magandang umaga po boss. May problema po ba kayo? Tila
nasiraan po kayo ng sasakyan. Kitang-kita po kasi sa itsura ninyo. Boss? Hello? Okay lang po ba kayo? Hindi na nga halos makapagsalita itong si Carl sa mga oras na yon. Lalo pa at narinig nito ang kanyang lalaking boses na sobrang nagpatunaw ng kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa at dahil sa parang natutulala si Carl kung kaya't naisipan ng lalaki na hawakan siya sa kanyang balikat, kung kaya't napukaw ang kanyang atensyon at bigla siyang nagulat at napasagot sa lalaking sabay sabing, Oh my God, sorry. Ano nga bang sinabi mo? Oo tama, nasiraan nga ako ng sasakyan. Pwede mo ba akong tulungan please? Babayaran kita. Kailangan ko lang talagang makabalik ng Maynila. By the way, ako nga pala si Carl. Ako nga pala si Hector. Bali, sige po. Huwag na po kayong mag-alala at ako na po ang bahala dito. Huwag niyo na pong isipin ang bayad, sir. Ayos lang po. Alam ko po kung paano ito ayusin. Nice to meet you, Hector. Naku, maraming salamat talaga. You're my savior, so please, ayusin mo. Sinimulan na nga ni Hector na tulungan at ayusin ang kotse ni Carl. Habang si Carl naman ay hindi maiwasan ang pagtitig kay Hector na abala at labis ang pagpapawis nito sa paggawa ng kanyang kotse. At halos umabot ng 40 minutes hanggang sa naayos na ni Hector, kung kaya labis ang pasasalamat ni Carl sa kanya. Sabay sabi ni Hector ng, Bale, sir, naayos ko na po. Huwag na po kayong mag-alala. Tsaka mag-ingat po kayo sa biyahe lalo pat medyo malayo pa kayo sa bayan. Nako, maraming salamat Hector ha. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kanina eh. Buti na lang at meron ka. Bale, eto nga pala oh. Hayaan mo. Bigyan mo lang ako ng number at dadagdagan ko pa yan. Please? Nako sir, wag na po. Taos puso po ang aking pagtulong sa inyo kaya wag niyo nang isipin ang bayad, okay? Masaya na po akong tinulungan ko po kayo. Please Hector, bilang isang kaibigan, tanggapin mo na ito. Kahit papaano alam ko na makakatulong din ito sa iyo. Please? Tsaka masaya akong nakilala ka at hopefully hindi ito ang huling pagkikita natin. So please, accept this. Nako sir, sige na nga po, bali, salamat po pala dito. Nako Hector, ako dapat na magpasalamat, okay? Bali, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? At saan ka nga pala umuwi? Taga dito ka ba? Opo sir, bali, nasa unahan lang po ang bahay ko. Sige po, eto nga palang cellphone number ko. Ikinagagala ko po kayong makilala at tulungan sir. Ibinigay naman ni Hector ang kanyang cellphone number kay Carl at pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Hector at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang papalayo ito kay Hector ay di naman maiwasan ni Carl na titigan pa rin siya sa mga oras na yon na nasa kanyang tricycle. Hanggang sa tuluyan na ngang napalayo si Carl at nagmaneho pabalik na ng Maynila. Lumipas ang 1 oras at nakarating na nga ito sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Subalit, hindi pa rin maialis sa isipan ni Carl ang tungkol kay Hector, lalo na ang kabutihang ipinakita nito sa kanya.
Samantala, habang nasa trabaho itong si Carl ay sinubukan nitong i-text si Hector at tinanong niya ito kung kamusta na ba siya. Ilang sandali pa at nag-reply naman si Hector sa kanya at sinabi nito na ayos lang naman siya at abala sa pagsasaka sa mga oras na yun. Sumagot naman si Carl sa text message nito at sinabi kay Hector na palagi nga siyang mag-iingat lalo pa at sobrang init ng panahon at huwag kalimutang uminom ng tubig palagi. Maya-maya pa at hindi mapigilan ni Carl ang kiligin sa sumunod na message ni Hector para sa kanya dahil sinabi nito na huwag nga siyang mag-alala at nagpapasalamat ito dahil sa pag-alala nito sa kanya na para bang asawa siya nito at aalagaan nga nito ang kanyang sarili palagi upang maayos pa rin ito sa susunod nilang pagkikita. At dito ngay nagtatapos ang unang kabanata ng ating bagong kwento na pinamagatang Ang Driver na si Hector. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share muli. Ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat